Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Adunay panahon nga ako mag-auga sa akong pagsimba kanimo o Diyos ko. Kung akong hinumduman ang mga nabuhat mo, dili ko makapugong pagdai kanimo. Ang pulong mo ang hinungdan nga ako magapadayon sa pag-alagad kanimo. Aron akong matuman ang kabubuton mong kinabuhion ang pulong mo. Good to see you again here. Kumusta na po kayo? Mga una-una, nais ko pong babatiin ang ating mga OFW at sa lahat ng sumusuport sa Jesus Love and Care Ministry na walang sawang manonood ng video at saka nagpa-follow talaga. Thank you so much and I really appreciate sa mga ginawa ninyo. Today, nais ko pong mag-share ng word for encouragement. Makikita natin dito sa Acts chapter 4 verse 31. Ang sabi dito, Acts chapter 4 verse 31. When they had prayed, the place where they were assembled was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and began to speak the word of God boldly. This is the word of God today. Let us pray. O eternal loving Abba Father God, thank you so much, Lord, for your goodness. Thank you for your strength. Thank you for your divine mercy and healing and protection. Thank you, Lord, for the salvation that you offer us, O Lord. Thank you for your grace and your mercy. Thank you, Lord, for the hope that you're giving to us. Thank you, Holy Spirit of God. Thank you, Abba Father. Thank you, Yeshua Adonai. Thank you for the gift of the Holy Spirit that you are giving to us. Hallelujah. Thank you, and all you glory, and bless each of one of us here at sa mga nandito sa premiere at sa mga nagre-replay. Thank you so much, oh God. Thank you. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo i-bless mo ang bawat buhay sa bawat isa sa amin nandito. Thank you, and all your glory and honor, and we love you in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Glory to God. Thank you. Today's our topic, our text. Makikita natin sa Acts chapter 4 verse 31. And pinamagatan ko po ang tema nito, the power and the presence of the Holy Spirit. So, dito sa text na ito, sa Acts chapter 4 verse 31, after they prayed, the place where they were meeting was shaken. Shaken means, it's a kind of kung isipin natin, shaken means it's a kind of violent. So, and they were all filled with the Holy Spirit and spoke word of God boldly. So, ito yung sinasabi dito na
kung paano ang mga followers of Jesus after they were praying and then they received the boldness to preach the word of God, the gospel of Christ. And kahit ano pa, dumadaan sila ng mga persecution, mga trials when that time, but they still continue to preach the word of God dahil binigyan sila ng boldness, katapangan para magsalita, para to share the gospel of Christ. Amen. Ang Holy Spirit ang binigay ng ating Panginoong Hesus. Nung before siya bumalik sa langit, binigay niya, that's the promise. The promise is the gift of the Holy Spirit. So, once we accept Christ, our personal Savior, nandito na sa ating puso. Ang Balang Espiritu Santo, yan ang identity natin as a believers, as a followers of Christ, that we are the children of God. Yan po ang identity natin, na we are the children of God, kasi tinanggap natin ang Balang Espiritu Santo ay nananahan sa ating puso because our body is the temple of the Holy Spirit. Amen? Glory to God. So ito yung sinasabi. And then, makikita natin when Peter and John, after being released from their arrest and threatened by the Jewish council, kasi dumating sa punto nga si Peter and John, nakulong sila po. And then when they pray, and then yun, makikita natin na ang mga persecution sa mga disciples noong unang panahon. And then, when they pray, all the disciples, they pray that God would grant them boldness to speak the word, His word, even in the face of a persecution. So nag-ask sila in prayer, kasi alam niyo po mga kapatid, prayer is powerful. Ang prayer, laking tulong po yan sa bawat isa sa atin. Kaya never stop to pray. Kaya sinasabi lagi, ni-remind sa atin, prayer without ceasing. Patuloy tayong manalangin. Patuloy tayo even we don't see the answer. Pero ang Diyos ay, He's working for it. Kahit hindi pa natin nakikita ang sagot ng ating mga prayer, but God working for it. So, ang wala tayong ibang gagawin, kundi we remain patient hanggang sa when the perfect time when God's answer hear of our prayer. Amen. So, itong mga disciples na ito, sila ay nanalangin po dahil sa mga pagsubok na naranasan nila when that time. And then lalo na si Peter at saka John nakakulong din. So, yun, and binigyan sila ng katapangan, binigyan sila ng lakas ng Balang Espiritu Santo para to preach the gospel of Christ. Amen? So yan ang mga testimony nila, divine testimony, na when they pray, sabi dito, the shaking of the place and the filling of the Holy Spirit empowered them to continue speaking God's word with boldness. So, dahil sa pamagitan yun sa Balang Espiritu Santo, napuspos sila ng Balang Espiritu Santo, and then sila ay binigyan ng tapang to speak the word of God. Minsan sa ating buhay, even we are a Christian, nang may takot tayo, mahiyain tayo to speak about Christ, minsan hindi natin masabi kasi depende yan sa tao. May tao sanay na magsasalita, mag-share. May mga tao na likas talaga sa kanila mahiyain. Pero ang Holy Spirit, He is a great teacher. He anointing us. He speak boldly. Bigyan tayo niya ng wisdom, kaalam kung paano, how to speak, kung paano tayo, how to handle in the time, and also during the persecution, bigyan tayo niya ng kalakasan para proteksyonan tayo, ituturo niya, igagabay tayo sa lahat ng oras. He is always leading us. Amen? Glory to God. So, katulad nangyayari dito, and being filled with the Holy Spirit, I am emphasized the miracles. So, makikita natin dito yung miracles and sign and wonders kapag tayo ay manalangin, kapag tayo, we ask the Holy Spirit to help us to speak boldness, and then katulad sa nangyari sa kanila, na God used them in that time
the revival. And when the time after Jesus left, and then binibigay sa kanila ang gift, ang gasa, ang balang Espiritu Santo na nanahan sa kanilang puso, ang binigyan sila ng boldness, katapangan para magsalita, para ipamahagi ang ang salita ng Diyos. So, yan po ang nangyayari. They are given by God together para sila ay ma-share nila ang gospel of Christ. Amen? Glory to God. So mga kapatid, kung tayo ay may takot sa ating buhay, we need to ask the Holy Spirit to strengthen us. He's the one to comfort us and strengthen us no matter what sa ating mga problema nga naranasan, mga trials we face to face different kind of circumstances, but the Holy Spirit always comfort us. The Holy Spirit always give us strength. Amen. Glory to God. So ang makikita natin dito, ang makukuha nating lesson dito sa Acts chapter 4 verse 31, na God wants His people to start talking about Jesus Christ. So kailangan, gusto niya, bakit binigyan niya ng power, the power of the Holy Spirit sa mga disciples? Dahil gusto ng Panginoon, ng ating Ama, na ipamamalita, i-share ang gospel about Christ. Verbally share the gospel. And then, binigyan din dito sa Acts chapter 4 verse 31 that speaking the word. So, yan po ang ibig sabihin. This was validation or pagpapatunay na being filled with the Holy Spirit. Amen? So, yan po ang nagpapatunay na tayo, when we speak boldly, through the gospel of Christ, tayo ay being filled with the Holy Spirit, napuspos tayo ng balaang Espiritu Santo. So, balikan po natin yung sinasabi sa scripture na shaken. Ano bang ibig sabihin shaken? Shaken means is in Acts chapter 4 verse 31, ito ay was shaken means a violent or agitation or like an earthquake or trees shaken by the wind, yung katulad ng isang punong kahoy na yung dahil sa malakas na hangin, ito ay gumagalaw po. So, yun din ang balang Espiritu Santo. So, yan ang symbolic or simbolo na ang balang Espiritu Santo ay nagpapatunay na nandyan siya, na puspos ang isang tao. Amen? Acts chapter 16, verse 26. Ang sabi dito, 26, suddenly, there was such a violent earthquake that shaken, and immediately, all the doors were open, and everyone's chains come loose. This is the word of God. So ito mga kapatid, ang tinutukoy dito during the midnight, the deliverance, about Paul and Sila. So when the time that nakakulong po sila, they're in the persecution, Paul and Silas, nandun sila sa loob ng kulungan when that time, dahil nakakulong sila. And then, nung nanalangin sila, praising to God, naramdaman na biglang lumindol, yung earthquake, so shaking around the jail, in the prison. And then, yung mga nakakulong doon, natanggal yung mga nila, kadina nila. And then, ang door nag-open bigla. So, maraming nagtataka, kahit nga yung mga sundalo nga, yung gwardiya, na muntik na silang dahil nang natakot sila sa baka mamaya makatakas ang mga preso. Pero sinabi nila, Paul, nandito kami sa loob. So, naging kampante ang mga jail guard. So, yun po ang nangyayari. So, makikita po natin dito na during the earthquake happened, during a time of midnight prayer and praise from Paul and Silas. So, all the prisoners, hear about what happening on that hour. So, makikita natin dito na ang Diyos ang nagpadala para mangyari yun. So,
makikita natin dito, ano ba ang matutunan natin? So, ang gusto ng Panginoon na tayo, no matter na mga pagsubok sa ating buhay, hindi tayo mag-alala, no worries, kasi nandyan ang ang Holy Spirit ang nagpapalakas sa atin. Kung hindi tayo, mahiyain tayo, ask the Holy Spirit to give us strength. Kung tayo nalulungkot, pasasayahin tayo niya. Kung tayo may nagka-problema, bumibigat ang ating puso dahil mabigat ang dinadala natin, pagagaanin niya. Ask and it will be given to us. So yan po ang purpose, ang balaang Espiritu Santo ang nagpapalakas po sa bawat isa sa atin. Kaya do not be worried because God is with us. Dahil nandito siya sa ating puso. Amen. Glory to God. So yan lang po ang isi-share natin. Natandaan natin ang shaken means violent or agitation or like an earthquake or tree shaken by the wind. So yan po ang Holy Spirit. So kung istadihan natin in the Bible, in the theology, makikita po natin dyan ang iba-ibang mga simbolo or meaning ng balaang Espiritu Santo. So, dito ang tinatalakay natin na katulad ng isang earthquake na when the earthquake come, like the whole building will be shaken. So, katulad din ng isang puno ng kahoy, kapag dumating ang wind, ang hangin, ay ito'y nagagalaw po. So, yan po, ang balang espiritus, ganyan po, kalakas. Amen? Glory to God. So, before we end, let us pray. Amen. Glory to God. Kung mayroon kayong mga prayer request, just type in a comment section at balikan ko po yun, yung mga prayer ninyo. Thank you so much and let us pray. Hallelujah. O eternal Abba, loving Father God, Yeshua Adonai, Roha Kudis. Thank you for the time, Lord, sa pag-share ko ngayong araw na ito. Salamat sa mga nagpunta sa premiere. Thank you so much all supporters and members in this ministry. Thank you, nagiging bahagi kayo sa ministering ito. Hallelujah. Lord, thank you so much, Holy Spirit, O God, true about the Holy Spirit, the presence of the Holy Spirit. Salamat sa mga biyaya. Salamat sa identity na binigay mo sa bawat isa sa amin. Salamat, Lord, sa completely healing sa aming mga problema sa aming katawan, in physical needs and mentally, spiritually. Lord, tulungan mo kami na patuloy na tutubo, mag-grow in spiritual life, in all aspect in our life. Salamat, O Lord, sa iyong salita. Salamat, Lord, na ito yung magpapalakas, lalo na sa mga nanonood nandito, O Lord. Lord, bigyan mo sila ng blessing. Lord, bring victories of their life, O Lord. Whatever their needs, their heart, Lord, you know, Lord, because you are the omniscience God. I ask you, Holy Spirit, O God, to leading them and strengthen of their life. Kung sino mang nalulungkot, Lord, comfort them, Holy Spirit, O God. Kung sino mang na problema or even in financial needs, supply their needs, O Lord. Holy Spirit, O God, i-bless mong bawat isa nandito nga naka-join sa premiere or kung sino man ang magre-replay, i-bless mo ang kanilang buhay. Patuloy mo silang gabayan. Patuloy mo silang mananatili ka sa kanilang puso. Ingatan mo po sila, Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Lord, salamat kung sino may mga unspoken prayer right now. I pray in the name of Jesus, be healed in Jesus Christ. Hallelujah. Kung sino mang nanonood ng watch sa online, I pray be healed in Jesus Christ. Hallelujah. Kung sino mang maraming iniindi, kung sino mang dumadanas na mga pagsubok, sorrow and pain, Lord, comfort them, Holy Spirit of God. Thank you for everything. Thank you for your loving us, Lord. Thank you for your word, naging bless sa bawat isa sa amin, naging gabay sa araw-araw, Panginoon. Lord, ang lahat ng ito, binabalik kong papuri, pasalamat sa iyong presensya, sa iyong balang Espiritu Santo. Hallelujah. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and we love you. Glory to God. Hallelujah. Amen. Thank you, brothers and sisters. Maiksi lang po ngayon. And thank you. And God bless and shalom. Ingat po tayo. Thank you, everyone. God bless and stay blessed. Bye-bye. Amen.
Ikaw ang liwanag sa madilim na daan. Ikaw ang siyang tanda ko sa aking kinabukasan. Ikaw ang bumabay sa aming pag-aaral. Kahit hirap sa buhay, ikaw ay nakaalala. Jesus Christ Love and Care Ministry. Kahit di ka nakikita, I always know your love for me. Handang tumulong sa mga nangangailangan. Sa iyong gabay kami ay may natutunan. Napakabuti ng inyong mga puso. Sa mga tulong nyo meron yung balik sa dulo. Laki ng aming pasasalamat. Laging dasalang malayo sa kahirapan. Jesus Christ Love and Care Ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ Love and Care Ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Sa bawat pagising mo pagtulog, sa katauhan namin ikaw ang humubog. Mga pangaral at salita mo sa amin ay tumatak. Tinuring mo kami sa mundo na isang anak. Di mo binabayaan sa oras ng kahirapan. Binusog tuwing may kagutuman na nararanasan. Ikaw ang tanging ina namin kanluman. Diyos na ang bahalang magbalik sa iyong kabaitan. Mga pangaral mo ang nagsilbi sa aming aral. Nagbigay lapis at papel, gumuguhit na parang anghel. Nagpatayo ng simbahan kung saan pwede naming masilungan. Maging takbuhan tuwing binabalot ng kadiliman. Salita ng Panginoon tunay na Jesus Christ Love and Care Ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ Love and Care Ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ Love and Care Ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo. Jesus Christ Love and Care Ministry. Napakabuti ng iyong puso sa pagtulong di nahuli. Sana hindi magbago ang iyong pagkatao. Tuloy-tuloy mo lang dahil lahat kami saludo.